Inday Sara Duterte, pahayag March 5, 2026. Basahin natin kung ano itong kanyang latest na pahayag. Pagbibigyan ng NBI, sabi dito sa report, NBI looking into credibility of 18 ex-Marines. Other personalities involved in bagman claims. Notaryo sa joint affidavit ng 18 dating sundalo, iimbestiga ng NBI. Pati yung notaryo, iimbestiga ng National Bureau of Investigation ang pagkakanotaryo sa joint affidavit. Iba pang mga balita dito kasi sayang man ang oras. Yung si Suntay, ang sabi, papaila na ng ethics complaint. Gabriela Lawmakers eyes ethics complaints versus Bong Suntay. Dahil po sa nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. So, kumusta po kayo? Inday Sara Duterte, pahayag March 5, 2026. Basahin natin kung ano itong kanyang latest na pahayag. Sabi niya, hanga ako sa tapang ng mga naging security personnel ni dating Congressman Saldico na naggalakas loob magsalita tungkol sa umano'y pag-atid ng mga malitang puno ng bilyon-bilyong pisong pondo ng pamahalaan. Ngunit habang ang mga paratang laban sa akin ay agad na ginawang sentro ng pagdinig, privilege speeches at walang humpay na fishing expedition sa ilalim ng mga investigasyong tinaguriang in aid of legislation umano, tila nakakabingi ang katahimikan ngayon. Sadyang nakakabingi ang katahimikan ng mga civil society groups na dati ay mabilis maglabas ng pahayag, ng mga religious leaders na handang manindigan sa usaping moralidad, at ng mga mambabatas na nagsasabing sila ay para sa transparency at accountability. Dagdag pa rito, tila walang interes o agarang hakbang mula sa kasulukuyang administrasyon na siyasatin ang katotohanan hinggil sa mga bilyong-bilyong sukol kaugnay ng flood control ng ICC at ng impeachment efforts laban sa akin. Hindi dapat selective ang galit sa isyu ng katiwalian. Hindi maaring pumili kung sino lamang ang iimbestigahan at hindi maaring manahimik tuwing ang mga sangkot ay malapit sa kapangyarihan. Ang pera ng bayan ay hindi dapat inilalagay sa maleta at ang katotohanan ay hindi dapat inilalagay sa katahimikan. Syukran. Sara Duterte, Vice President of the Philippines. March 5, 2026. So yan mga kababayan ang latest na payag ni Sara Duterte. Hindi na siya mapakalianga daw siya doon sa 18 Marines, ex-Marines, na ang sabi sa latest na balita ngayon, magpapapreskon ulit. So tingnan natin kung ano yung panibagong sasabihin. Baka ni-rehearse na mabuti. Pero gaano man pong practice, pag hindi man totoo yung mga sinasabi, sasabit pa rin. Ngayon, isa-isahin natin yung reklamo ni Sara dito sa kanyang statement. Una, sabi niya dito, nandun daw yung kanyang paghanga. Paano kang hanga dito sa mga ex-Marines na to, na kaya sila naging ex-Marines kasi mga sangkot sa kung ano-anong kataraktaduan. So talaga po, tama yung mga kasabihan na birds of the same feather flock together. Anga siya kung sino yung mga taong nakagawa. Kaya nga na-expel sila, natanggal sa trabaho, sangkot sa kung ano-anong katiwalian. At yung apat, mga kababayan na mga sinasabing ex-Marines na pag-alaman, mismong dinis-own, chinek yung kanilang identity ng armed forces, hindi man po ex-Marine, PK. The rest, mga kababayan, sa sinasabing mga ex-Marines, lahat yun, mga na-expel, tinanggal sa trabaho dahil sangkot sa kung ano-ano mga katarantaduhan. So, dinis-own na sila.
ng pamunuan ng armed forces. So, pag na-expel ka sa trabaho, kung bakit sila ngayon inihaharap sa isang press con, hindi malayo na naghanap buhay lang. Ngayon, nagiinanakit siya. Kung bakit daw, walang pumatol. Hindi daw pinapatulan yung expose ng mga ex-marines. Pinatulan po. In fact, iimbestigahan po ng National Bureau of Investigation. Kaya lang yung Senado, nagpahayag na si Ping Lacson na duda siya kasi una doon mismo sa personalities, background nitong mga ex-marines. Ayaw man ni Ping Lacson kahit na may tawag dito, may resolution si Amy Marcos na magpaimbestiga, ayaw patulan ni Ping Lacson kasi baka daw magamit sa propaganda. Alam naman ninyo kung ano yung motibo. Lalo na si Amy Marcos na masyadong sablay yung kanyang mga argumento. Di ba po? Na doon pa lang sa unang statement niya, sinasabi niya na malita ng katotohanan. Kung alam na niya na totoo, ano pa? Bakit pa siya magpapaimbestiga? Totoo pala, i-file mo na yung kaso doon sa mga isinasangkot nitong mga ex-marine. Kasama doon sa mga isinasangkot ng mga ex-marines, si Laila de Lima. Kaya lang, si Laila de Lima, sabi mismo ni Atty. Baligod mga kababayan, hindi man pala niya kasama. Doon pa lang sunog na. Di ba? Sunog kaagad yung mga testimony. Doon sa press con pa lang mga kababayan. Ito yung sabi ni Sara Duterte na yung mga religious leaders niya na handang manindigan sa usaping moralidad at ng mga mambabatas na nagsasabing sila ay para sa transparency at accountability. Tina-challenge mga kababayan ni Sara Duterte na patulan yung mga pasabog nitong mga ex-marines. O ngayon, yung NBI po, magsasagawa daw ng investigasyon dito. Ito. Kaya yung hiling ni Sara, pagbibigyan ng NBI, sabi dito sa report, NBI looking into credibility of 18 ex-marines, other personalities involved in Bagman claims. So magsasagawa yung NBI ng investigasyon para i-check yung credibility. Kasi kaduda-duda, mga kababayan, itong mga claims ng mga ex-marines. The National Bureau of Investigation, through NBI Director Melvin Matiba, said they have begun their investigation into the claims of 18 ex-marines who allegedly delivered illicit cash to government officials. So ano pa yung question ni Sara Duterte na magsasagawa ng investigasyon yung NBI. Pero yung Senado, hindi interesado si Ping Lacson kasi ayaw niyang magamit sa propaganda. Gustong gamitin sa propaganda panira yung Senado. Matibag said, they will look into the credibility of the 18 individuals among other issues. We look at the personality, we look at the veracity of the statement, and if the evidence will lead towards their allegations, sa mga binanggit na pangalan, we will call upon them. Diba, mas maganda ito mga kababayan, na yung NBI yung magsasagawa ng investigasyon. Yung Senado, ganun din naman yung magiging recommendation nito. Wala man siguro makita yung Senado, other than yung mga Duterte senators na siyempre kaalyado nila, wala man silang makita na gamit dito in aid of legislation. So, kaya ganun. Pero kung may pagkita siguro sila, ako nga, sabi ko, okay lang na magsagawa ng investigasyon para ma-cross-examine yung claims ng mga alleged members ng Marines. Pati yung Congress, kaya lang, hindi ito yung priority ng Congress ngayon. Ang priority yung impeachment complaint. At kahapon nga po, na-determine po, pinagbotohan yung sufficiency in substance. 54 bumoto na sufficient in substance yung impeachment complaint laban kay Sara. Isa lang yung nagsabing no, si Suntay. Kaya nga, nagtataka tayo, asa na yung mga Duterte congressmen, mga kaalyado ni Sara sa Congress. Akala ko ba, nagsipag baliktara na. Bakit landslide? Di ba yun ang pinapalabas ng mga supporters ni Sara, mga DDS influencer, na dahil daw sa pag-declare ni Sara Duterte na tumakbo sa pagkapangulo, magbabaliktara yung mga congressmen.
parang wala man ang bumaliktad po. Yung dating kaalyado niya, si Suntay, yun man lang po yung nagno. So fake news talaga ito mga sinasabi ng mga DDS influencers. Wala man. Yung dating super majority sa Congress na pumirma sa impeachment ni Sara Duterte last year, malamang yun din. Kaya lang, kailangan dumaan na sa tamang hindi na yung fast lane kasi sinasabi. Magkakandak sila ng mini trial sa Kongreso. Nasabi ko nga po, blessing in disguise yung desisyon ng Supreme Court sa favoring the petition ni Sara Duterte. Kasi ang nangyari tuloy, sa Congress pa lang, magmi-mini trial na sila doon. At sinasamo na, sabi doon sa press con kahapon ni Justice Committee Chairperson Jinky Luistro, yung mga bank account ni Sara Duterte, isasamo nila, isusubte na nila. So sisilipin na, sa Congress pa lang sisilipin na po yung mga bank accounts ni Sara Duterte na dapat sana doon yun sa Senate impeachment trial. Napasama tuloy. But anyway, balikan muna natin ito mga itong sabi ditong 18 ex-Marines na iimbestigahan ng National Bureau of Investigation. We look at the personality. We look at the veracity of the statement. Sabi ni Atty. Matibag. And if the evidence will lead towards their allegation sa mga binanggit na pangalan, we will call upon them. Matibag said the NBI was deputized by the Office of the Ombudsman, where the 18 filed the joint affidavit. Matibag noted concerns on the credibility of the 18 individuals as to their past affiliation with the military. Sabi nga, kung nagsisinungaling ka sa isang bagay, medyo yung sinasabi mo, pinagdududahan na natin. Natural course yun eh. There is a doctrine sa law natin, principle sa law, na kapag nagsinungaling ka sa isang bagay, yung kabuuan ng sinasabi mo ay nagiging kaduda-duda. Matibag also said that they are probing into other personalities involved aside from the 18 individuals. Mabubuking sila, mga kababayan. Kaya biglang naglabas ng statement si Sara Duterte ngayon. We are looking on the incident itself. Yung press conference nung day na in-announce yung sa 18 Marines, kung sino talaga yung mga nasa likod nito. Ang nasa likod nito, alam na po, because we look in every angle, this is not political, but we look at the angle. Personalities involved, personalities mentioned. Sabi po ni Atty. Matibag. The NBI assured fairness in its investigation so as not to discourage future whistleblowers. Siyempre, with this statement, mga kababayan ni Atty. Matibag, malamang siraan ito ng mga DDS at mismong si Sara Duterte, sisiraan ito, sasabihin, hindi niya credible yung investigasyon ng NBI. Yun malamang mga kababayan. Ito pa, report ng Bombo Radio. News update, Bombo Radio. Notaryo sa joint affidavit ng 18 dating sundalo, iimbestiga ng NBI. Pati yung notaryo, iimbestiga ng National Bureau of Investigation ang pagkakanotaryo sa joint affidavit. Nagpakilalang 18 nagpakilalang mga dating sundalo. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, sisilipin niya nila ang relasyon ng nagnotaryo sa mga ito at kung sino man ang nagtutulak sa kanilang mga salaysay. Tapos, magbabackfire ito mga kababayan sa kanila. Yan ang sigurado na mangyayari. Ngayon, with that, i-post ko na ito na report ng GMA. Sabi rito, 23 minutes ago. Tingnan, unang batch ng mga Pilipino na nilikas ng gobyerno matapos maipit sa kaguluhan sa Middle East, dumating na sa bansa. 6:45 AM lumapag sa NAIA Terminal 3 ang eroplano mula sa Dubai. Ayon sa Department of Migrant Workers, sakay nito ang 299 na Pilipino. May mga bata at sanggol din daw na kasama sa inilikas. James Agustin, GMA Integrated News. So yan po. Welcome home, sabi ng DMW OWA. So yon ang ating Pangulo na ang sabi niya may mga contingency.
Ngayon, itong sinabi ni Harry Roque, bakit wala pa rin plano? Kayo lang naman yung nagsasabing walang plano. Kasi nga, galit kayo sa ating Pangulo. Gusto mo, sumama ka sa umuwi dito. Sunduin ka din ng eroplano. Pero, huwag ka nang magtago. Lumitaw ka na. Tama? Kasi dapat kasama ka, Harry Roque, sa dapat na ibalik dito sa Pilipinas para ligtas ka. Di ba? Baka kasi magkagira, pati Europe madamay. Kasi nag-react na pati yung mga European countries. Target na rin ngayon. Buong mundo nga, gustong targetin ng Iran yung mga may embassy ng Israel. So yun ang latest na balita. Umuwi ka na dito para safe ka. Sasalubungin ka sigurado ng NBI at ilalagay ka sa dapat mong kalagyan. Kasi di ba puganti ka, wanted, safe ka sa kulungan. O ngayon, ano pang ginagawa ng ating Pangulo? Hindi man po siya tumitigil sa kanyang trabaho. O ito, ikuwan ko sa inyo. Yung mga ginagawa ng ating Pangulo. Ang daming ginagawa ng ating Pangulo. Padala ito sa akin ng Palasyo Malacanang. Ang sabi dyan, finally may sarili pabahay. Wala ito. Pagpalakas ng lokal na kaunlaran. Ang proyekto ay inaasang magbigay sigla sa lokal na ekonomiya ng Santa Maria, Bulacan. Bagong Pilipinas, 30,000 Bulakenyo makikinabang sa 4H housing program. Ito pala yung housing ng ating Pangulo. Nakita ninyo, mga condominium units, napakaganda. Mga yayamanin na sila ngayon, mga kababayan. Bakit ba ito? Magalaw. Ayan, komunidad na may maayos na tirahan. Hindi lamang bahay ang binibigay, kundi isang komunidad na maaring pagyamanin ng mga residente. May napagawang ganito? Si Digong, wala. Lahat lang AJK. Ulat sa Bagong Pilipinas ngayon. Inulat ni PCO Undersecretary Claire Castro ang pag-usad ng proyekto sa programang Bagong Pilipinas ngayon. Manood kasi kayo. Bagong Pilipinas, 30,000 Bulakenyo makinabang sa 4PH housing program. Yan o. Dissenting pabahay. Prioridad ng pamalaan. Walang ganitong naipagawa si Digong. Bagong simula para sa mga beneficiaryo. Ang pag-turnover ng unit ay simbolo ng bagong yugto sa buhay ng mga pamilya. Bahagi ng 4PH Pangulong Marcos, ang inisyatiba ay bahagi ng flagship housing program ni Pangulong Bongbong Marcos. Asan yung kay Sara? Ipakita ninyo din yung mga ginawa ni Sara. Tahanan para sa mas maraming pamilya. Layunin ng proyektong itong mabigyan ng disenteng pabahay ang libu-libong pamilyang Bulakenyo. Sinimulan ang pag-turnover sa Santa Maria Highland. Ano kayo ngayon? Tamimi kayo ng mga DDS. Malamang pati mga DDS diyan sa Bulacan, kung may DDS diyan, nagkinabang dito, tahimik lang sila. Manood kayo sa press briefing araw-araw, kayo si Castro, makikita ninyo ang napakaraming ginagawa ng ating Pangulo. Ayaw kasi ninyong manood. Kasi nanliliit kayo. Pinapanood ninyo yung mga propaganda ng mga DDS influencers na lahat negative at hatred ang laman ng bibig. Paninira, propaganda tulad ni Harry Roque. Kaya tingnan niyo si Harry Roque. Ang itsura po, parang hindi na naliligo. Ang sama-sama ng ugali. Isa lang yan sa mga ginagawa ng ating Pangulo. Ang dami-daming ginagawa ng ating Pangulo. Tingnan natin doon sa report ng Presidential Communications Office. President Marcos inspects upgraded Visayas Relief Hub set to speed up disaster response preparedness. Yan mga ginagawa ng ating Pangulo. Sige lang ang trabaho ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pinapanood ninyo kasi yung ka-fake newsan ng mga DDS vlogger. Lahat lang kasiraan. Lahat fake news. Kaya nga ngayon, ang ginawa na Presidential Communications Office, pumirma ng kasunduan kontra fake news, o plan kontra fake news. Biktima kasi kayo ng fake news. O talagang gusto ninyo kasi yung ka-fake news ng mga DDS kasi nga mga supporter kayo ng fake news. Yan o. Presidential Communications Office. Ngayon, ibigay ko na muna itong iba pang mga balita dito kasi sayang man ang oras. Yung si Suntay, ang sabi, papaila na ng ethics complaint. Gabriela lawmakers eyes ethics complaints versus Bong Suntay dahil po sa lewd remarks.
Yan ang sabi dito sa balita sa Philippine Daily Inquirer, mga kababayan. So, this is deserved niya yun. Sabi ni Gabriela Party List Representative Sara Ilago likewise emphasized the need for stronger reporting systems, mandatory gender sensitivity training, and proactive measures to protect women. Pero una, papaila na muna siya ng ethics complaint. So dapat, mga kababayan dito sa taong ito, mapanagot. We're studying many options to ensure this will not happen again, sabi po niya. We need to have transparent reporting and accountability mechanism for House members. This ethics complaint, sabi po niya, is among the appropriate options we are studying to ensure that proactive measures will be established here in the House of Representatives para hindi na po maulit. Aside from this, sabi po ni Ilago, House members should also have gender sensitivity training. Yung Solace in Solitude, nagpaabot na din po ng reaction. We are supposed to be celebrating National Women's Month. Yet, a woman was reduced to someone's imagination inside the halls of Congress. We call him honorable, but he objectifies women from a seat of power, sabi po ng grupo. If a congressman thinks those statements belong in Congress, what more is being said in rooms where women are not present? What more is normalized behind closed doors? Sabi po niya, sabi po nila, we will not normalize disrespect. We will not excuse objectification. And we will not be silent when those in power forget what honor truly means. So yan, mga kababayan, yung sabi ng grupong Solace. Ngayon, ano pa yung nandito? Si Laguna 1st District Representative Ann Matibag, chairperson ng Women and Gender Equality Committee, request the majority floor leader to refer Representative Bong Sontay's inappropriate remarks to the Ethics Committee. So, patong-patong na reklamo ang kakaharapin ni Sontay, mga kababayan. Ang babae ay hindi biro, hindi rin siya pantasya, at ang dignidad ng kababaihan ay hindi kailanman dapat maging katatawanan sa loob ng Kongreso. Madam Speaker, may I respectfully review all what happened. Request the majority floor leader to refer this matter to the Committee on Ethics and Privileges to conduct hearing at the earliest possible time. Ang babae ay hindi. So yan po, mga kababayan, yung kanyang statement. So sabay-sabay na patong-patong na reklamo ang kakaharapin po ni Sontay. O yun na muna, mga kababayan. Maraming salamat sa inyong panonood. O yan na lang po, mga kababayan muna. Bye-bye. God bless. Firming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.